Tatlo na ang naitalang nasawi habang 7 ang sugatan sa hagupit ng bagyong Yolanda sa bansa. Wala namang kuryente sa buong rehiyon ng Region 8 o ang Eastern Visayas Region. Alamin po ang pinakahuling ulat sa NDRRMC mula kay Waywaya Macalma live. Kasi tama ka nga dyan, sa buong Eastern Visayas nakapagtala ng pinakamalaking epekto ng bagyo matapos nga dito maglandfall ang bagyong Yolanda ngayong araw. Nagdulot ito ng malawakang brownout at pagkabaksak lahat ng linya ng komunikasyon, partikular na sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, mga handheld radios ng militar lamang at satellite phones ang tanging komunikasyon na nagagamit mula sa militar. Ngunit sa Katbalogan, Samar, sa 8th Infantry Division ng Philippine Army lamang ang mayroon satellite phone sa ngayon. Kaya naman aminado ang opisyal dito sila nahihirapan kumuha ng mga karagdagang detalye kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon sa naturang rehiyon. Gayunman, siniguro naman ni Del Rosario na nasa mabuting kalagayan naman ang dalawang cabinet members na sina Defense Secretary Voltaire Gasmin at DILG Secretary Mar Rojas na tumulak ng Leyte kahapon. Ayon naman sa National Grid Corporation, naka-standby at naka-preposition na lahat ng mga engineers sa mga apektado ng malawakang brownout nga na oras na gumanda ang panahon ay maaari na nilang maayos ang mga posting nasira. Habang sa mga cell sites naman ay sisikapin nilang maayos kaagad ng komunikasyon sa loob ng 24 oras. Ngunit, hindi sila magbibigay ng time frame kung kailan manunumbalik ang lahat ng signal ng telepono sa mga rehiyong apektado. Apelan naman ni Del Rosario sa mga cellphone networks na kahit 50% ay may ayos nila kaagad upang mabilis ang komunikasyon. Ayon naman sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagtala sa 3 katao ang nasawi dahil sa bagyong Yolanda. Kinilala ang mga biktima na sina NX Dainla mula sa San Jacinto, Masbate na nasawi dahil sa pagkakuryente. Regio Francisco Bukoy naman mula Zamboanga City na natamaan ng kidlat at si Jimmy Kabilan mula sa Linggig, Surigao del Sur na namatay din dahil sa pagkakuryente. Ang lahat ng mga naitalang ito ay nangyari po kahapon. Habang 7 naman ang naitalang sugatan. Umabot naman sa 145,641 na pamilya o 718,208 na individual ang apektado ng bagyo mula sa 29 na probinsya. Mahigit 3,000 pasahero naman ang stranded sa iba't ibang pantalan. Ayon naman kay DSWD Director Restituto Makuto, may sapat na relief goods ang mga provincial offices nila at katunayan may tigli 5 milyong pisong standby funds ang bawat rehiyon. Oras na ito ay kailangan para sa karagdagang supply para sa mga evacuees. Nagbigay naman ng babala ang DNR and Geoscience Bureau sa tindi nga ng lakas ng bagyong Yolanda ay inaasahan nilang posibleng magkaroon ng landslide sa Samar at Sorsogon. Sa ngayon ay kinumpirma naman ng CAAP na 13 paliparan ang non-operational dahil sa lakas ng hagupit ng bagyong Yolanda. Pinasuspindi naman ng LTFRB ang lahat ng biyahe mula pa kahapon sa mga bus companies na sasakay ng mga ro-ro vessels na patungong Visayas at Mindanao. Ito upang maiwasan ang karagdagang casualties. Ikinumpirma naman ni OIC Pag-asa Vicente Malano ang bagyong Yolanda sa bagyong Ruping noong November 1990 na may kaparehong lakas pero nakapagtala ito na mahigit 500 patay, 246 ang nawawala at mahigit 1,000 na ang sugatan. Kaya naman tiwala si Undersecretary Del Rosario na hindi aabot sa ganung kalaking casualties ang maitatala para sa bagyong Yolanda dahil sa maagap na pagtugon ng lokal na pamahalaan at maging ng publiko dahil na rin sa pagbibigay ng maaga at accurate na impormasyon mula sa DOST Pag-asa. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC. Hindi naman. Because we have our own responders. Barangay, munisipyo, probinsya at city ay mayroong mga responders. At even before na mawala yung communication sa kanila, palagi nilang sinasabi, nagkandak na sila ng pre-evacuation, they are now in the evacuation center, the responders are ready, yung mga pulis, Bureau of Fire Protection at mga sundalo. So, para sa akin, hindi ako gano'n nag-worry. Ang worry ko lang is to immediately make that line of communication. But with regards to their situation there, they can stand on their own.
Kathy, sa ngayon, posibleng ang may tumulak na isang C-130 military plane sa Eastern Visayas ito upang makipaghatid pa ng karagdagang ayuda sa mga apektadong lugar. Ito yung mga relief goods at kanina lamang, ilang minuto lang po nakakalipas ay dumating po rito sa NDRRMC Operations Center si Secretary Rene Almendras. At Kathy, yan ang pinaka-latest update mula rito sa mismo Operations Center ng NDRRMC. Maraming salamat, Waywaya Makalma.